Mga kwento ni Felmo. Ako si Jest. Nagsimula ang kwentong ito nang wala akong maayos na tulog. Lagi ko na lamang napapanaginipan ng isang tulay. Hindi ko alam kung saan ito banda. Basta pagkaidlip ko, yun kaagad ang makikita ko. Naglalakad pa ako palapit tapos may kung anong naririnig sa lugar. Mga palahaw na hindi ko mawari kung ano-ano ito. Para mga hayop, mga bata, mga babae, mga nag-aaway. Tapos may kung ano pang kasama ang palahaw na yon na alingas-ngas ng hangin na nakakapangilabot. Isang buwan din yun bago ko pa natuklasan kung bakit. Nangyari ito sa lugar namin sa Sierra Bullones, sa Bohol. Dekada 90 nang mangyari ito. 18 taong gulang ako noon. Hanggang high school lamang ang natapos ko. Ulila na ako sa mga magulang. Naglaho na lamang sila na hindi ko alam kung nasaan. Kung buhay pa ba o hindi na. Ang nagpalaki sa akin ay si Lola. Pangalanan natin siyang Lola Muran. Hindi din niya alam kung anong nangyari sa mga magulang ko. Maliit pa lamang ako noon nang magpaalam daw ang mga ito na may pupuntahan lang. Buhay pang lolo ng mga panahon na yon. Pero ayon, hindi na bumalik sila. Wala namang nangyaring pagkabulabog gawa ng iniisip ng mga abuelo ko na baka iniwan talaga ako nito. Kahit pa alam nilang responsableng mga magulang yon. Bale, nasa 7 taong gulang pa lamang ako nang iwan nila ako. Habang tumatagal, para bang mababaliw na ako sa panaginip. Mula hating gabi hanggang umaga, naglalakad-lakad na lamang ako noon na ni may iniwan ng katinuan. Nang mapansin na ng lola ang nangyari sa akin, nagtanong ito kung bakit parang nangangayayat ako tapos hindi na halos kumikibo. Isa pa ay may nakakakita daw sa akin na gumagala sa gabi. Doon ko palang sinabi na hindi nga ako nakakatulog. Dahil paulit-ulit na lamang na may napapanaginipan ako at nakakapangilabot ito. Minsan ay may pagkakataon na pagkadilat ko pa ng mga mata. May nakadungaw sa mukha ko. Ang sabi naman ng lola ay baka may problema ako bukod doon kasi karaniwan lang naman na magkaroon ng panaginip. Baka may suliranin akong hindi na ibabahagi at nagdulot ito ng depresyon. Delikado daw yon kasi nga mahirap gamutin ang sakit sa utak. Magtatanghali na noon, nasa makikamalig ako sa tabi lang. Sabi ko naman na hindi siguro ganon. Wala naman akong malalim na problema. Katunayan ay masaya ako kasi napapalago ko ang maliit na negosyo. Nagtitinda kasi ako noon sa tuwing tabo. Mga tsinelas kung ano-ano pa. Pero naudlot iyon buhat nga ng may mga nangyayari nga sa akin. Sandali lang ha. Baka kinukulam ka, apo. Ipatingin kaya natin sa albularyo. Kilala mo naman yung matandang Tagalawa, ano? Sumama ka. Para na rin malaman natin kung utak ba yung problema o may gumanggabala talaga sa'yo. Sumang-ayon ako hindi para sa ikakapanatag ko, kundi para kay Lola. Medyo malayo ang lugar kung saan nakatira ang nasabing albularyo. Nang makarating na kami doon ay hapon na. Itong albularyo, akala ko yung matandang sinasabi ng Lola. Pero ang apo pala nitong babae na halos magkaidaran lamang kami. Naiya pa nga ako noon buhat ng may itsura kasi ito. Yung lolo niya kasi ay mahina ng pangangatawan tapos siya ang pumalit dito. Hindi naman kasi pwedeng baliwalain lang ang mga pasyente, lalo na yung suki nila. Nasa may kamalig din kami na parang katulad lamang ng bahay namin. Pero sa likod ng kamalig na ito ay ginawang tanggapan para sa mga nagpapasuri. Tinitigan lamang ako sa mata. Ang tagal tapos kinapa ang kamay ko. Sa may pulso, tapos sa may bandang bisig. Maya-maya titig ulit ito sa akin tapos akala ko hahalikan ako kasi iniliapat nito ang mukha niya. Mabilis akong pumikit pero may ibinulong lang pala yun na hindi ko naman maintindihan.
Pangalanan natin itong Ellie. Pagkatapos noon ay kinausap ang lola. Hindi ko narinig kasi nga nasa may unahan sila. Hanggang sa lumapit ang lola sa akin tapos may binulong ito. Pero ganun din. Hindi ko maintindihan. Sabi ko sa lola ko anong nangyari. Bakit ang weirdo nila? Hindi naman sumabat yun. Hindi ako pinansin. Bumalik lang ito sa kinaroroonan ni Ellie. Tapos lumapit na sa akin si Ellie at nagwika ng ayun nga. Lagi akong dinadala ng panaginip ko sa isang tulay. Tapos ang dami kong naririnig na kung ano. Ang sabi nito ay kung pwede bang ipagpatuloy ko umano yung panaginip na yon. Huwag ko daw putulin. Huwag akong matakot. Huwag akong maniwala sa mukha na bumubungad sa akin kapag nagigising ako. Isipin ko lamang umano na wala. Nagdududa daw siya na may dahilan kung bakit nagpabalik-balik yon. Hindi ako napapanatag kasi nga parang binabangot ako noon. Sinabihan niya si Lola na doon muna kami kahit 2 araw lang. Kapag hindi kasi ito nagapan, magiging tama ang hinala ko umano na mababaliw ako. Patutulugin niya ako sa kamalig. Kasama ko daw siya. Doon din daw siya matutulog. Tapos si Lola daw ay sa loob na. Naroroman naman daw yung kanyang ina. Walang problema, Day. Ang akin lang ay gumaling yung apo ko. Isa-isang apo ko pa naman yan. Kasama ko yan at mahal na mahal ko. Hindi naman ako nakapagreklamo. Sumunod lang ako noon. Siguro sa may lantay siya matutulog tapos ako dito sa loob. Bale, parang bahay na rin kasi yung kamalig na yun. May silid tapos may malapad na parang beranda. Pero lantay lamang ito nagawa sa kawayan. Ang nakadbungad doon ay yung malawak na lawa. Kinagabihan, yung akala ko mali pala. Gawa ng itong babae ay nilatagan ako ng banig tapos may 2 unan. Magkakahanay. Nagugas yun ng katawan at tumabis sa akin. Sabi ko pa nga, mas lalong hindi ako makakatulog noon. Inantay niya ako makatulog. Nakahiga siya tapos may kung anong sinasabi na mahina lang pero hindi ko maintindihan. Muni ng muni yun at bumaling sa akin, tinitigan ako. Nakatihaya ako noon pero alam kong nakatitig itong babae. Nakasuot ng damit itong panlalaki pero parang XL na yun kasi malaki sa kanya. Hanggang sa hindi ko namamalayan nakatulog na ako. At walang ibang bumungad sa akin kung hindi itong tulay na nasa malayo. Papunta ako doon. Walang pinagbago, ganun pa rin. At syempre dahil nga may abiso sa akin na magganggamot ay hindi ko talaga pinutol yon. Kahit pa nakakatakot. Hindi naman malapad ang tulay. Sapat lang sa isang sasakyan. Kumbaga, gawa pa ito sa puno ng niyog na pinagtabi-tabi lang. Tapos maliit lang din ang sapa. Nung nasa tulay na talaga ako, balis sa gitna. Nawala yung mga palahaw. Napalitan ng payapa at tahimik na lugar. Nakita ko yung mga magulang ko sa may kabilang parte ng tulay. Nagulat ako nun. Nakatayo lang sila pero hindi magkakalapit. Tinititigan ko lang. Hanggang sa dumilim na lamang bigla at naroroon pa rin ako sa tulay na yon. Naroroon pa rin yung mga magulang ko. Kilalang kilala ko sila kasi nga may larawan ako tapos may kamalayan na ako nung huling mga panahon bago pa sila maglaho. Ilang mga sandali ay nakakarinig ako ng bulong. Boses babae. Galing ito kay Ellie. Ang sabi ay sundan ko daw ang mga nakikita ko. Usisain ko mano ang lahat nun. Hindi ko naman maintindihan yon pero lumapit ako sa mga magulang ko. Hanggang sa naglaho ito at nakita ko sa may liblib sila. Nag-uusap. May dalang gasera si tatay. May telang malaki na animoy nakabalot sa isang bagay. Hindi naman tao tingnan. Parang matigas eh. Lalapit sana ako pero may bumungad sa harapan ko. Pababa na ako nun eh. Nasa babaan kasi banda ang kakahuyan tapos gilid yun ng sapa. Napakapangit ng bumungad sa akin.
Tao pero ang itim niya. At ang mga mata, para bang mata ng hayop. Doon ay nagising ako at napabalikwas talaga. Humahangos na naghahabol ng hininga na para bang galing sa mahabang takbuhan. Paglingon ko sa giliran ko, si Ellie, nakaupo sa may gilid ko. Tapos may nakalapag sa banig na maliit na palanggana at may lamang konting tubig. May lumulutang doon ng mga palito ng posporo. Bukod doon ay may nakatirik din na kandila sa may uluhan ko banda. Tinanong niya ako kung bakit ako gumising. Sabi niya umano ay maging matapang ako. Tinatawas niya umano ako para malaman niya ang nangyari. Pero bakit ako gumising? May kwan kasi, may nakakatakot na humarang sa daan. Bababa na sana ako at pupuntahan yung mga magulang ko pero may humarang eh. Ayon kay Ellie ay alam niya umano na may humarang. Nakita niya umano sa pangitain. Aswang umano yon. Bukas umano ay uulitin na naman yung proseso. Sinabi niyang matulog na lang ulit kami. Sayang at naroroon na umano. Ano bang ibig sabihin nun? Bakit ko nakikita yung mga magulang ko? Sagot naman ni Ellie ay gusto niya rin umanong malaman. Masasagot niya umano ako kung naipagpatuloy ko umano yon. Pero sa tingin niya, may kinalaman umano ang nilalang. Yun umano ang nararamdaman niya. Sabay abot sa akin ng tubig at pinatulog ako nun. Babalik din yun eh. Mapapaniginipan ko ulit yun. Ang sabi niya hindi na umano. Dahil hinarangan umano siya ni Ellie kanina nang bulungan niya umano ako. Isang beses lang daw yun. Hindi na maulit sa isang gabi. Ayon pa kay Ellie, yung bulong daw na yon ay para maging malakas ako sa panaginip ko. Ayun, sinabihan ako na matulog. Babalik daw yung panaginip ko kinabukasan na. Kahit buong araw pa umano kong matulog, wala umanong mangyari sa akin. Tumalikod ako pagkatapos nun. Si Ellie kinuha ang unan tapos naglatag ng banig sa may labas. Bugtong na anak lang itong si Ellie. Nalaman ko ito nung naghahaponan kami sa kanila. Wala itong kapatid. May mga pinsan siya pero nasa unahan nakatira. Nakatulog ako at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi ako binalikan ng panaginip. Dito ako naniwala kay Ellie noon. Doon lang ako sa kamalig. May dumadating na pasyente. Nangyari ang gamutan sa may harapan lang. Umuwi saglit si Lola. Babalik na lamang daw ito kinahapunan. May mga alagang hayop kasi ito. Hindi ko nakitang sumilip si Ellie. Dumadaan ito pero hindi sumisilay. Kapag oras ng kainan ay sinasangbit ko ito pero hanggang dun lang. Pagsapit ng hapon, pasado 4:00. Dumating na si Lola. Ako ay sinasanay kong sarili. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na hindi ako dapat matakot. Napanaginip lang yon at kailangang matapos ko na ito. Matapos magapunan ay doon lamang ako inasikaso ni Ellie noon. Nagbanig ulit siya tapos sa mga sandaling ito ay nakahanda ng batya. Meron na ring kandila. Bandang 8:00 ay dito na ako pinagpapahinga. Ang sabi ni Ellie ay wag na daw akong magmintis. Sayang umano ang bawat pagkakataon na kong tutuhanin. Dati pa itong natapos kung may sapat na tapang lamang ako. Hindi na raw ako makakaranas ng trauma pagkatapos nito. Hindi naman ako nagsasalita pa. Basta't pagkahiga ko ay kaagad akong inantok. Mabilis akong nakatulog at yun na naman ang bumungad. Umulit lang. Kampante na ako, sabi ko kapag bumungad ang animal na yon. Susuntukin ko talaga. Nakita ko kaagad yung mga magulang ko sa kabilang parte ng tulay. Ilang sandali ay dumilim. Ganun pa rin. Dumidilim na sa bahaging yon. Nang umabante ako ng lakad ay naglaho sa paningin ko yung mga magulang ko. Ito na ay mga puntong bubungad na yung walang hiyang animal na ito kapag sinubukan kong lumapit.
Alam niyo, kahit panaginip lang, sa pakiramdam ko ay parang nasa totoong buhay. Kahit yung samyo ng lugar naaamoy ko nun eh. Walang ano-anong kumabig ako sa gilid. Binilangan ko hanggang 10 at hindi pa nakakasampo. Bumungad na kaagad ang nilalang. Sinipa ko ito, pero bigla itong naglaho. Akala ko tatamaan eh, pero nawala na lang bigla. Yung mga magulang ko ay nasa ibaba. Dahan-dahan akong lumalapit. Tinatawag ko pero hindi naman ako pinapansin. Kahit lumapit pa ako at kinakalabit ko pero tumatagos ang kamay ko. Ang pag-uusap ng mga magulang ko naririnig ko. Para bang kinakabahan silang dalawa. Pero gulat na gulat ako sa kung anong pinag-uusapan. Patungkol ito sa isang kayamanan. Ang tatay ko na pangalanan nating Tatay Dion ay marumi. Maputik ang buong katawan niya. Habang si nanay malinis sa itaas na parte. Pero yung mga paa ay may mga tilagsik ng putik nun. Yan na lang, Dion. Sapat na siguro yan. Huwag na nating balikan yung tinabunan mo sa ilalim ng tulay. Mabigat eh. Buong araw tayo nagakot kahit nakukunti lang kinuha natin. Sayang eh. Sige, Lily. Alis na tayo. Pag-uusap nilang dalawa. Matapos makapagsalita ni tatay, isang tinig ang umalingaw sa paligid. Narinig ko din yun na para bang malaking ibon, pero halong igik ng biik. Napapitlag si nanay. Bumunot naman ng itak ang tatay. Ang sabi pa nito ay totoo pa lang talaga na may aswang sa lugar na yon. Wika ni nanay ay iwan muna daw nilang nakuha. Tabunan lamang ng mga unas ng saging. Gabi na kasi at balikan na lamang nila bukas. Pumayag si tatay pero pagkalingon ko doon sa tulay, may 2 taong nakatayo. May bitbit na mahabang baril tapos may nakita din ako sa likuran nila nanay. Yun yung aswang. Nataranta ang mga magulang ko. Sumugngab bigla ang nilalang. Natumba si tatay. Yung 2 tao ay lumapit. Mga lalaki ito at may mga edad na. Pinaputukan ng baril silang 2. Mabilis na binawian ng buhay si tatay habang si nanay naman ay gumagapang pa ito. Pero kinagat ng nilalang sa leeg. Lumuluha yung mga mata ko nun. Hindi ko sila kayang tulungan. Naririnig ko ang mga bulong ni Ellie. Huwag daw akong bibitaw. Hindi pa tapos ang lahat. Paulit-ulit na bulong yon. Nakita ko ang laman ng tela. Mga ginto. Kamakailan lang ay nakarinig ako ng kwentong kayamanan dito sa channel at yun ang nagtulak sa akin na ibahagi ang kwento ko. Ang dami. Siguro nasa mahigit 50 yung bilang eh. Ang lalaki pa. Itong aswang ay tawa ng tawa. Ang sabi noon ay mabuti na lamang at namataan niya habang gumagala siya. Pero hindi niya kayang lumapit kasi nga may itak. Kaya mabuti niyang ipinaalam sa mga kaibigan. Nagsisisigaw ang mga lalaki at mayaman na daw sila. Pakiwari ko, bukod doon sa isa ay hindi aswang ang mga ito. Tinandaan ko ang muka. Yung aswang ay nag-anyong tao at kaidaran lamang nila. Lalaki din ito. Siguro ay nasa mga 40 mahigit ang mga edad nun. Pinagpira-piraso ang katawan ng mga magulang ko, Sir Seth. Parang kinarne sa palengke. Sumusuka na ako nung tapos habang nangyari ito. Yung isang lalaki ay naguhukay. Doon lang sa kung saan pinagpapatay yung mga magulang ko. Kaya pala hindi nakauwi. Kaya pala, grabe ang sakit na nararamdaman ko noon. Ang masaklap, kailangan ko pa talaga makita ang lahat ng yon para lang matapos ng panaginip. Takang-taka ko kung anong ibig sabihin nun. Hindi kaya ang dahilan ay ang mga magulang ko din na nagpaparamdam ang mga ito sa panaginip ko. Nagkapira-piraso talaga. Yung bituka, Sir Seth, kinikilaw ng aswang eh. Pinagtatawa na naman ito ng mga kasama. Naririnig ko ulit ang boses na Ellie. Umalis na daw ako sa lugar. Alamin ko kung saang lugar ito.
Maghanap daw ako ng palatandaan o landmark. Natandaan ko naman yung mga mukha. Gaganti daw ako at tutulungan niya ako noon. Umalis ako. Sinusundan ko ang bulong hanggang sa biglang nagliwanag at may nakita akong nakapaskil sa isang lugar. Pangalan mismo ito ng lugar pero hindi ko sasabihin dito. Sobrang selan kasi. Basta may tulay na gawa lang sa puno ng niyog nun. Sa ngayon ay bakal na ito. Tapos sa unahan, may spillway. Kagad akong nagising. Naghahabol ng hininga. Pero nakasabak pala sa akin si Ellie. Pagkagising ko ay binanggit ko kay Ellie ang lugar kung saan. Ang sabi niya sa akin ay tutulungan niya ako. Nakita niya daw ang nasilayan ko. Ang mga mata ko ang naging mata niya noon sa loob ng panaginip. Parang hindi tao sa Ellie noon. Nalalaman niya eh. Kapag may sinasabi ako, sasagot lang yun na alam na niya. Maging yung nabanggit ng nanay ko na kung anong nasa ilalim ng tulay na tinabunan lang. Itong lugar nasa malapit lang. Pero kailangang sumakay. Ayon kay Ellie ay pupuntahan daw namin ito kinabukasan. Pwede na umanong umuwi si Lola. Magaling na rin daw ako noon. Sabi ko naman parang hindi kasi nga masaklap yung mga nakita ko eh. Ang sagot niya ay at least umano alam niya ko na ang dahilan na hindi na ako mababaliw sa paulit-ulit na panaginip. Magpaalam daw ako sa lola ko na aalis kami. Pauwiin daw muna ito. Tumango lang ako noon. Umuwi saglit si Ellie. Hindi ito natulog sa may kamalig. Ako lang mag-isa. Pinauwi ko si Lola pero kinabukasan ng umagang ito umalis. Kasabay naman noon ang pag-alis na rin namin ni Ellie. Tanghali na nang makarating kami. Kabadong-kabado ako noon. May mga pagbabago na sa tulay. May parting bakal tapos may kahoy. Kumbaga ang frame ay bakal. Tapos tablang makakapalang kalsada. Ang bawat detalye sa lugar ay may ilang parte na naroroon pa sa panaginip ko. Yung nara lumaki. Ang sagingan doon sa may gilid lang ng daan. Ang sukal na. Wala pa rin kabahay-bahay doon. Maliban na lamang sa pinanggalingan namin. Mula noong bumaba na kami ng sasakyan ay doon lang ang mga bahay. Naglakad kami tapos sa unahan mingaw na. May liko ang daan at yun ang tulay. Ang sabi sa akin ni Ellie ay puntahan daw namin ng pinaglibingan. Sa mga puntong ito ay sumisikip ang dibdib ko. Naalala ko kasi kung paano pagpira-pirasuin ng mga magulang ko noon. Sa kabilang banda yun eh, sa kaliwa ng kalsada. Nang makatungtong na sa tulay ay mas lalong lumalakas ang pagkabog ng dibdib ko. Tinanaw ko ang ibaba. May mga pagbabago pero konti lang. Tuyo ang sapa. Kumbagay, patay na sapa ito. Siguro kapag umulan may tubig yon. Habang naglalakad ay tanaw na tanaw ko ang lugar kung saan nangyari ang pagpatay. Napapaluha ako nang hindi ko man lang namamalayan. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko yung panahong hindi pa bumalik yung mga magulang ko. Ito pala ang dahilan. Bumaba na kami noon. Tapos itong si Ellie, nakikiramdam. Naglalakad ito ng tahimik at nakapikit na mga mata. Ilang sandali lang ay huminto ito sa isang banda at sinabi kung saan siya nakatayo. Doon umano nakalibing ang mga magulang ko. Dali-dali akong kumuha ng panghukay. May bakal naman doon sa railing sa tulay. Malambot ang lupa buhat ng halong buhangin. Ilang mga sandali lang mga nasa malapit na sa 1 metro ang lalim. Doon lumitaw ang isang bungo. Tapos sunod-sunod na ito. May butas sa ulo ang isang bungo noon at kung hindi ako nagkakamali, bungo ng tatay ito. Natamaan kasi ito ng bala sa ulo. Maliliit na tipak ang iba. Di ba nga tinaddad? Umiiyak ako noon habang nagmumuni-muni na mahal ko sila. Hindi ko gusto ang malaman ng totoo pero kagustuhan nila ito kaya magpakatatag ako noon. Ipinakita sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Kako pa, ililipat ko sila sa sementeryo.
May 2 sako doon, lagay ng semento. Doon ko sinilid yung mga labi. Kinalkal ko pang lupa hanggang sa wala na akong makitang piraso ng buto. Itinabi ko muna yung mga sako. Sinabi ko kay Ellie na alamin namin kung anong nasa ilalim ng tulay. Tumango naman ito. Itong tulay ay taas mula sa lupa. Ang bawat gilid ay mga bato tapos V-shape siya. Tinitingnan ko yung bawat bahagi. Wala namang kakaiba. Sinusuri ko yung mga bato. May parteng malalaki at may maliliit din. Hanggang sa nakapangansin ako doon ng kahoy. Nasa ilalim ito ng malaking bato. Mga mula sa sapa. Mga nasa 2 dipang taas nun. Pumanik ako. Sinilip ko yon. Parang tabla lang. Pero may mga batong nakaipit. Inisa-isa ko yon. Tinanggal ko yung mga harang hanggang sa bumungad sa akin ang mahabang kahoy. Mga nasa 1 dipang haba nun. Magkakapatong ito. 3 yun at ang kakpal. Nasa mga 4. Lumang-luma na rin. May pako ito sa gilid. Kumbaga, ipinako ito. Dala ko naman ang bakal noon kaya naman puwersa ko. Hanggang sa natanggal ang isa. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataong makabuelo. Isa-isang pinagtatanggal ang mga kahoy. Wala namang laman lupa lang. May mga bato. Ang sabi sa akin ni Ellie ay baka nakuha na kung may kayamanan nga. Baka pati yun umano ay nadali ng pumatay sa mga magulang ko. Sabi ko naman, bakit silyado? Pinako May kahoy pa siyang nakapasulong. Ito ang kinakapitan ng 3 kahoy. Kinalkal ko ang lupa hanggang sa may nasagi akong kahoy pa. Pinukpok ko ito ng bakal. Kumakalabog. Parang bakante ang loob nun. Inalis ko ang mga lupa. At dito na bumungad ang parisukat na kahoy. Malaki yon. May hawakan pa yun na parabang malaking baol ito. Ang nasa ibabaw ko noon yung batong malaki. Hindi ito matitibag gawa ng nagsisilbing tabon yun sa pagguho ang malaki. At malapad na batong yon. Halos kabuuan na ng katawan ko ang nasa loob. Naaninag ko yon. Hinila ko ito. At kamuntikan talaga akong malaglag noon gawa ng pwersado ang paghila at nabaklas ko ang kahoy. Butas ito. Butas na napakadilim sa loob. Sabi ko kay Ellie ay may dala ba siyang panindi. Sakto meron. Nasa bag niya yon at paninditas sa kandila sakaling may gawin siyang ritual. Nagbuha ko ng sulo. Si Ellie naman ay tumulong na at pinapalaki ang butas. Kasya kaming 2 sa butas pero nakaupo lang. Pero yung butas na nasa loob talaga, parang malawak. Hindi nga ako nagkamali. Nung may apoy na, malawak nga doon. May tubig pa at maputik. Iwinagayway ko ang sulo. Wala naman akong nakitang kakaiba. Bato ang bawat dingding. Ang kisame ay bato din. Ang sabi ni Ellie ay wala na umano ang kayamanan. Nakuha na ito ng iba. Pero hindi ako naniwala kasi nga gaya ng sinabi ko. Bakit silyado? Kinakapakapa ko sa putik. At doon ay minasagi akong matigas. Pinahawakan ko kay Ellie ang sulo. Kinapa ko na gamit ang kamay at nang may mahawakan ako ay sinubukan kong iangat. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Ginto yun. Gold bar. Umamag ang loob ng butas na yon nang linisin ko ang bagay. Nagkatitigan kaming 2 ni Ellie. Sabi ko nasa ilalim. Inilapag ko sa may bukana ang ginto. Tapos kinapa ko pa ang putik nun. Napakarami. Napapangiti ako kahit paman sa loob-loob ko ay malungkot nun. Nanginginig ang katawan ni Ellie. Hindi kumikibo na parabang sobrang namangha ito. Pinagpatong-patong namin yon. Ang dami. Lampas 20 ang bilang. Pero alam niyo bang higit pa talaga doon dahil may iba pa. May kahon sa ilalim. Ang iba naman laman nun mga barya.
Sabi ko kay Ellie ay iuuwi namin ito pero ang problema ay papano. Lumabas muna kami at nag-isip nun. Kung sakaling may kakuntsabahin kaming ibang tao, malamang pwede kaming patayin. Ibang usapan na kapag limpak-limpak na kayamanan, di ba? Hanggang sa nakaisip ako ng paraan. Magbebenta kami ng baryatang kita ibibili ng sasakyan. Kahit pick up lang. Marunong naman ako magbaneho. Pinapahiram kasi ako noon ng jeep ng kaanak namin, lalo na sa tuwing tabo. Di ba nga nagtitinda ka ng mga tsinelas? Nabanggit ko nga ito kay Ellie. Pero may mas maganda siyang idea. Huwag na daw bumili. Yung jeep na lang na yun ang hiramin. Pumayag ako kasi nga madali naman pakiusapan yung kaanak ko. Kapatid ng nanay ito na lalaki. May asawa pero wala silang anak kaya mala ko na mga yon. Binalik namin ang lupa. Tinabunan ng mga bato. Umuwi kaagad kami noon, tangay ang labi ng mga buto. Diretso sa amin. Sumama kasi si Ellie. Naging katuwang ko ito. Alam kong malaki din ang interes niya doon sa kayamanan. Itong labi ay tinago ko muna sa ilalim ng kamalig doon sa gilid lang ng bahay namin. Nahiram ko ang sasakyan at bumalik kami doon sa tulay. Kaming dalawa ni Ellie. Gabi na yon. Hinakot namin ng dahan-dahan ng mga kayamanan. Hanggang sa masimot ito at para bang may karga ang sasakyang 2 baka. Napakabigat eh. Ellie, itago muna natin ito sa bahay namin. Pero kung gusto mo pwede naman sa inyo. Ang sabi naman ni Ellie ay sa amin na lang daw. Gawa ng malaki doon. Tapos kaming 2 lang ng lola ko. Pinaalalahanan ako ni Ellie na huwag masilaw doon. Na may misyon pa kami. Tapusin umano na muna namin yung pumatay sa mga magulang ko. Nang makarating na sa bahay namin, halos mag-uumaga na. Sinabi namin lahat kay Lola ang nangyari nun. Pero inuna muna namin yung totoong dahilan kung bakit hindi na bumalik yung mga magulang ko. Umiyak yun at ang sabi ay pahiwatig palang panaginip ko. Nagpaparamdam ang mga magulang ko para matagpuan kung nasaan sila. Pinakita ko yung sako ng mga labi nun. Tapos nung sinabi namin na kayamanan ng pinakasanhi at nakuha namin yung kayamanang ito, walang paki si Lola. Nakita niya nga at ang sabi lang matanda na siya para magsaya. Para na lamang umano sa amin yun. Ipinaliwanag ko na hindi nakula lahat ng mga magulang ko ang mga kayamanan. Na merong nagmamatyag sa kanilang aswang at sinumbong ito sa mga kaibigan. Kaya't tinambangan ng mga magulang ko noon. Sa itaas ng bahay namin nilagay ang mga ginto. Pinabantayan kay Lola. Doon na rin nagpahinga si Ellie. Buong maghapon kaming natulog noon. Kinagabihan ay nagritual si Ellie. Ginamit niya yung mga buto. Nilatag sa may sala. Kami ng Lola ay nanonood lang. Maraming kandila ang nakatirik na parabang kulto kami noon. Sumayaw-sayaw kasi ito tapos winawas-iwas ang kamay. Mga 2 oras din yun sa kapalang natapos. Ang sabi ni Ellie ay malapit lang doon sa lugar nakatira ang mga salarin. Mayaman umano ang mga ito, kahit yung aswang. Kako naman paano kami gaganti. Ayon sa kanya ay binasag na daw ni Ellie ang lakas ng nilalang. May presensya kasi ito doon sa mga labi. Kumbaga, nakakapit ang espiritual na katauhan ng aswang doon sa labi, lalo't kinain ng ilang karne nun. Habang yung 2 naman hindi niya nakuha sa parusa gamit ang palipad hangin. Mga hamak na tao kasi tapos na bagong buhay na. Naikumpisal na umano sa Diyos ang kasalanang nagawa. Kaya hindi tumatalab ang ginawa niya. Pupuntahan daw namin ito. Uunahin ng aswang dahil nasa liblib daw na banda nakatira. Gagamitin umano ang aswang na yon para naman lumapit itong 2 pang salarin. Naiisip ko noon na magbabaon ako ng 1 buong ginto at isasampal ko sa mukha ng mga ito. Mabalikan natin yung kayamanan, Sir Seth. May konting detalye kasi si Lola dito. Si tatay pala ay dating sundalo. Siguro nakakuha ito ng mapa. Wala naman daw ibang posibleng dahilan kung bakit naggaganon. Tapos ang kakuntsaba niya si nanay. Kinabukasan ay ginamit pa rin namin yung jeep. Beetle type yung jeep na ito.
Dating pinapasada kaso nga lang may bago na yung may-ari kaya hindi na ito ginagamit. Madalas din kasing nasisira eh. Doon kami pumarada sa lugar kung saan ito ang binababaan namin ng sinakyang bus noon una. Sumusunod lamang ko kay Ellie. Siya kasi ang nakakalam. Naglalakad kami. Kung saan-saan na lamang sumusuot. Nakakaya nga eh. Mantakin mong magugulat ang residente sa biglaan naming pagdaan sa lugar na kung saan walang dumadaan na tao dito. Yung tipong hindi talaga tipikal na nakagawian ng mga residente. Tapos lulusot kami sa isa na namang pribadong lugar. Kumakahol yung mga aso nun. Sumisimple ng wika sa akin si Ellie. Yung dinaanan daw naming malalaking bahay. Yun na daw ang pinamamahayan ng dalawang salarin. Ang isa na yung aswang, nasa liblib. Sa unahan lang pero masukal. Nabibilib ako kay Ellie, alam niya. Ganun siguro yung mga totoong albularyo. Nasilahin ko yung bahay na malaki, isang palapag. Maganda yung pagkakagawa eh. Nanggigigil ako kasi nga alam ko namang gumanda lamang ito dahil pinatay nila yung mga magulang ko. Pwede naman sigurong manghingi na lang ng balato. Wag lang ganun, di ba? Kung sa bagay, kayamanan na kasi yan kaya gagawin talaga yung kahit na ano makuha lang nito. Sabi ni Ellie ay mag-isa lamang umano ang aswang. Ramdam niya ito. Pwede daw namin itong patayin kahit anong oras. Tinanong ko siya sa kung papanong paraan. Ayon sa kanya, ang aswang ay madali lang patayin kung siya umano ang kalaban. O yung mga katulad niya. Orasyon lang daw yon. Mamaya na lang daw. Aantayin daw naming magabi para mas maging ligtas nun. Gumala pa kami doon. Inaalam namin ang kabuang sistema ng lugar. Baka kasi may iba pang aswang. Pero ayun, wala daw. Inaasahan niya ng meron pero wala talaga. Bandang takip silim. Diretso. Bungad kagad sa bahay. Nag-usal si Ellie. Maya-maya ay may lumabas na matandang lalaki doon. Nanlaki ang mga mata ko. Kawangis niya yung aswang na nag-anyong tao. Eto na yon kako. Parang nagulat pa nang makita kami. Pero walang ano-ano'y lumapit dito si Ellie at tinapik lang sa bisig. Bigla itong napaluhod sa lupa at sumuka. Nagtanong kung anong problema. Kinuha ko yung ginto at binagsak ito sa harapan niya. Sabi ko, natatandaan niya ba ang gintong yon? Dagdag ko ay ako ang anak ng pinatay nila. Hindi ito kaagad nagsalita. Tumitig pa ito sa akin. Kinalabit naman ako ni Ellie at pagtingin ko sa kanya ay naghudyat ito ng pagtangunon. Dinampot ko yung ginto at hinambalos ko talaga sa mukha niya. Natumba. Tinaganan ko tapos pinukpok ng pinukpok ang ulo habang nagmumura. Inawat ako ni Ellie. Huwag ko na daw pahirapan ang sarili ko. Mamamatay daw yon. Mag-antay daw kami dahil dadating yung mga kasama. Alam daw nila at nasa diwa nilang nangyari. Pangitain nila. Kaya't nakakatiyak daw silang pupunta yon. Isang oras ang lumipas ay nakakarinig kami ng pag-uusap. Paparating ang boses. Nasisipat ko sa daanan ng dalawang imahe ng tao. Yung bahay nga pala may ilaw kaya naman malinaw talaga nun. Nakaupo kami sa biranda. Nang tamaan ng liwanag itong dalawang dumating, namukaan ko kaagad kahit na may edad na. Nakita nilang labi, nagulat ang mga yon. Ang sabi ni Ellie sa kanila, naalala ba daw ng mga ito ang pagkulimbat ng kayamanang hindi sa kanila, ang pagpatay sa mag-asawa at pagpira-pirasaw sa mga ito. Nagkatitigan ng dalawang matanda. Nagalit ang isa sa mga ito. Ang sabi, papano daw namin nalaman? Sinabi ni Ellie na nagparamdam ang mga kaluluwa at itong kasama niya ay ako, anak. Bumaba ako ng biranda, lumapit. May nakasuksok akong patalim nun. Sinunggaban ko yung isa. Hindi man lang gumalaw. Hindi ako sigurado pero nakatunganga lamang yon. Yung isa ay napaatras. Sinunggaban ko din ito at sinaksak ko ang ulo. Binutas ang ulo ng tatay kaya bubutasin ko din ang ulo niya. Kung saan-saan tinatamaan sa may leeg,
Sintido sa mata. Bahala na kako. Karumal-rumal man dun pero tingin ko nararapat sa kanya yon. Sa bahay ng aswang ay inilibing namin ang mga labi. Pero hindi ko tinadtad. Kung sakaling itakpa siguro yung dala ko, baka pagpira-pirasuin ko talaga. Mabilis yung naging kaganapan. Umalis kami kaagad. Diretso sa pinaradahan ng jeep. Nasa unahan lamang ito ng tindahan na kilala sa lugar. Napakarami kong bahid ng dugo sa katawan. Mali ang ginawa ko pero hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung gagawin ko nun. Ultimong si Ellie ay sinabing masama ang ginawa namin. Pero yun lang talaga ang paraan para maipaghiganti ko ang pagkamatay ng mga magulang ko. Tumigil si Ellie sa pagiging albularyo. Kumalas din kasi kaagad ang tahas na ipinasa sa kanya mula sa kanyang lolo. Kasi mali nga yung ginawa niya. Ang kaparusahan doon ay ang pagtanggal lang sa basbas sa pagiging albularyo. Pwede pang gumamot pero sa pamamarang kaliwa na. Gaya ng ibang kwento ay naging kami ni Ellie. Natuloy ang lahat. Nagpakasal kami matapos lang ng 1 taon. Nalaman ng lola ang ginawa namin. Pero sa panig ng pamilya ni Ellie, walang alam ang mga ito. Kung magtatanong sa kung nasaan ang kayamanan, ang iba ay inebenta. Ang iba ay kasalukuyang nakatago. Sa ngayon, sa tuwing maaalala ko ang lahat, napapailing na lang ako. Itong si Ellie ay hindi nagbanggit ni minsan ng patungkol doon. Kahit na magbukas ako ng paksa, hindi ito sumasabat. Umiiwas. Ayaw niya sigurong alalahanin pa yon. Ayaw niyang alalahanin ng lahat na nagsimula sa panaginip ko. Patungkol sa mga bagay na nangyari sa ilalim ng tulay.